Yun siguro yung sikreto namin kung ba't hindi nagbabago yung pagiging friendship namin dalawa. Meron akong best friend na yung simula nga nung high school kami hanggang ngayon, hindi pa rin kami nagkakalimutan, and kahit wala kaming oras sa isa't isa, malayo kami sa long distance relationship kami. Friends pa rin kami. And when we say Pileo Love, this will be talk about close friendship na tinatawag. Pag titingnan po natin, pag sinabing Pileo Love, this we call it very dearly in us, no? Napakamalapit sa ating puso. At pag sinabi natin Pileo Love, let's talk about yung pong tinatawag natin na affectionate, having intimacy with this kind of love, no, na tinatawag a brotherly love, na kung saan po ay ang Panginoon ang pinaka-author nito, yung tinatawag pong Pileo Love. Masaya naman po yung magiging bata. Simula po ng bata pa ako sa probinsya po namin. Palagi po kami naglalaro, palagi po kaming naglalaro ng basketball, naliligo ng dagat. Palagi po kaming nagsasama-sama. So ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, ang isang kaibigan, nagmamahal siya sa kahit ng klaseng panahon. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at nagkakaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong. Yung joy na na-experience mo nung palagi pa kayo magkasama hanggang sa hindi na kayo magkasama, yung joy pa rin na nafe-feel mo is yun pa rin. So yun masasabi natin na hindi pa rin nagbabago ang pagtingin nila. Huwag ikait sa iyong kaibigan o sa iyong kapwa pagpapakita ito ng kagandahang loob. Kung meron ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag mo nang sabihin na bumalik ka bukas at bukas ko ibibigay. A friend loves at all time. Ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Kasi yung wala nang gana sa pag-communicate, yung naghihintay lang sila na unahan. May natatanda ka bang kaibigan mo na nagsakripisyo para sa'yo? wala. Okay. Ito na yung kaibigan mo nagsakripisyo para sa'yo. Parang wala po eh. And the best example here that we can find out in the book of 1 Samuel chapter 18, through the life of David and Jonathan, ibang klase ho ang kanilang friendship eh. Tapos ng klase, kasama kaming uuwi papunta sa palengke. Doon kami maghihintay ng mga sasakyan pa uwi. Tapos Iba't ibang kalagayan sa buhay. Pag tinignan natin si David po ay isang pastol, pero si Jonathan po ay isa po siyang prinsipe. Siya ang anak ni Haring Saul. there are times na mayroon akong mga ginagawa sa schools, tapos sila pauwi na. Mayroong mga practice sa mga sasayaw, mga dance practice, and also sa mga singing practice, gano'n. Hinihintay nila ako, nagsasacrifice sila ng time para hintayin ako, para magsama kami umuwi. Kung isa sa amin ang hindi makauwi ng maaga, so sasacrifice kami ng time kahit na para hintayin sila at sabay-sabay kaming makauwi doon sa aming bahay. Grabe po yung kanilang covenant, no? Meron silang tinatawag na covenant friendship sa Bible pag binasa po natin sa 1 Samuel chapter 18. At dahil po sa kanilang tunay na pagkakaibigan ay ipinabatid ni Jonathan yung gagawin ng kanyang ama kay David. At makikita natin doon, pag binasa natin yun, meron silang sumpaan. Opo naman, syempre, kaya kong magsakripisyo para sa kabutihan ng aming kaibigan. Nakakaantigo yung kanilang yung kanilang sumpaan na ginawa po doon. Na to the point na kung saan si Jonathan ang susunod na hari, pero Jonathan ibinigay niya kay David. So makikita natin doon na napaka
halaga ng tinatawag na friendship. True friends nga, diba? So, kung kailangan ng tulong ng kaibigan natin, So take care enough to pay the cost. Ibig sabihin si Jonathan, ano ba binigay niya kay David? Binigay niya kay David, yung time niya, energy, even sa kanyang bagay, yung possession na meron si Jonathan, o yung mahalagang bagay na meron sa kanya, ibinigay niya kay David. So, Yung tinatawag natin ng companion, ang mga friends, kasi palagi silang nandyan. Whatever happens, ano man ang nangyayari sa paligid natin, nandyan sila palagi. Malungkot. Malungkot pag wala tayong kaibigan, wala tayong mapagsabihan. Kasi nandito pa tayo, literally, no? Hindi ka sa atin na na mahirap pag wala tayong kaibigan. Wala tayong pagsasabihan. Hindi dahil may problema tayo. Iba yung may kasama ka eh. If one fall down, his friend can help him up. Kapag nabuwal ang iyong kaibigan, na itatayo mo siya dahil ikaw ay mabuting kasama, katuwang, kaagapay, sa lahat ng bagay. May kasama ka kumain, may kasama ka sa mga lakad mo, sa mga gimmick mo. Iba din yung may kasama ka na, alam mo yan, pag ang pinag-usapan nyo ay tungkol sa Panginoon, tungkol sa Panginoon. Kapag ang pinag-usapan nyo, saan tayo kakain? Saan tayo kakain mamaya? Food trip, diba? Anong choice? Anong gusto mo sa iyong best friend? Kasama mo ngayon o magkalayo kayo? kasama ko. Ang kaibigan po natin ay pagpapala sa atin. Naniniwala po ba tayo na ang kaibigan po natin ay pagpapala sa atin? At yan po ay regalo ng Diyos sa atin. At dinisenyo din po yan ng Diyos para sa atin. Kasi nga si Abraham nga di ba? Tawag nga natin kay Abraham, he is a friend of God. Ang mga disciple ni Jesus, nung siya ho ay nagmi-ministry, ang tawag niyo sa mga disciple din ng Panginoon, mga friends din niya po yun, mga kaibigan niya din po yun. At na-develop yung kanilang pagkakaibigan through silang kasakasama ng ating pong Panginoon. At ginamit din po sila ng Panginoon mightily. So yun po yung makikita natin na ang kaibigan po ay regalo ng Diyos sa atin yan. next po natin, iba kasi yung feeling na nag-iisa kayo. Parang lang na dapat hindi mo na kaya, may mga nalalaman ka, may mga karanasan ka sa buhay, tapos kaya nakakaawa ang tao nag-iisa, ano na ba, dahil walang natulong sa Isa sila sa mga nagpupush sa akin sa paggawa ng mga bagay na para sa akin hindi ko kaya. So isa sila sa mga motivator or nagmo-motivate sa akin sa paggawa ng mga bagay, lalo na sa mga gawain na iisip ko nga hindi ko kaya, pero sila yung nagpupush na gawin mo yan, kaya mo yan, nandito lang kami. profitable o nagkakaroon productive ka, itinatama tayo ng isang kaibigan. At yung kaibigan na yan, sasabihin sa atin kung ano masasagot ang pupunin natin. At sasabihin din sa atin kung ano yung itinasasama natin. Kaya kung wala kang kaibigan, kahit ano, parang mga magandahan dahil sa pinsan. Kasi gusto niya maging productive ka. Two are better than one. Sa verse 12, ang sabi po dito, kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may tatlong pilipit ay hindi agad mapapatid. Unang-una, para mailapit ko siya sa Panginoon at ang mga dating mga gawain niya na hindi maganda, na mabago siya ng Panginoon at makapag-serve sa Panginoon para sa ikabubuti ng kanyang buhay. Being productive and supportive together. Ang isang tunay na magkaibigan ay produktibo siya at sumusuporta siya sa kanyang tunay na kaibigan. Nag-encourage sa akin na maganda daw mag-serve kay God para iba daw yung feelings pag nag-serve kay God. And A true friend helps you to find strength in God. Ayan. Ang tunay daw pong kaibigan, makikita natin yan at masasabi natin na siya ang unang naghahanap ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon para pareho kayo at sabay kayo nalalakas, no, kasama ang Panginoon. hanggang ngayon, yun pa rin, dala-dala ko pa rin yung encouragement niya na sinabi sa akin na mag-serve kay God is sobrang ganda sa feelings eh. Tayo na encouraging to one another, ito yung mag-a-approve sa'yo. Ang isang tunay na kaibigan ay laging nakahanda na
magbigay siya ng encouragement upang lalong maging matatag at makapanumbalik sa isang mabuting kalagayan ng ating pong kaibigan. Galing kami sa amin, nag-encourage sa atin, nagtatrabaho na, nagpirang-pera. Yan, merong tao na tutulong sa atin, yung mga kaibigan. Kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kaligdan ng Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sino man sa inyo hindi madaya at maging alipin ng kasalanan. Ayun, may encourage ko siya kay God, pasisimpahin ko siya, at yun, yan magiging step forward para mabago ang kanyang buhay. Kung ano man ang dati niya nakaraan ay mababago sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kapag alam natin na tayo ay mayroong kapatid na nakikita natin na siya ay malalayo sa Panginoon at maaaring siya ay bumagsak dahil sa kasalanan, mahalaga po ang ating encouragement sa kanya. Habang may panahon, habang may oras na nakikita natin na kapatid natin ito ay matulungan natin, ay gawin na po natin bilang pagpapakita ng ating pong pagiging isang tunay na kaibigan. May time ba na yung kaibigan mo na pag na isasama mo siya sa prayer mo? Opo, lahat po naman. Sinasama ko po kahit ibang tao. Lalo na best friend ko, sinasama ko po siya. Meron kang mga tinatawag na mga prayer warrior na sa akin, makasama ko na namin sa even sa mga time sa eskwela. Ang isang kaibigan na nagdadaan na kapag tayo isa sa pananampalataya, ito yung kapag meron kang nararamdaman sa pamilya, problema, lalo siya yung nag-i-intercede sa atin, siya yung mga nananalangin para sa atin, sila yung unang-una na magsasabi na alam mo kaagapay mo sa panalangin. Ako, na yung mga kaibigan natin na meron tayo ngayon, a blessing yan sa atin ng Panginoon. So we need to pray for them. We need to be a blessing also to them. Nalalapitan ko, kung kailangan ko ng tulong, nandiyan po siya para bigyan ako ng suporta, ng tulong, nandiyan siya para sa akin, para mibigay ang aking pangailangan, financial or Na sila lang yung nagkakaintindihan, may sumpaan pa sila, no? Meron pa silang ginawang sumpaan para ipakita yung kanilang katapatan, yung loyalty nila. Kahit in behalf of his father, na pagtitingnan mo, dapat ang kakampihan ni Jonathan yung tatay niya, si Haring Saul, pero hindi pinagtanggol ni David dahil alam niyang walang kasalanan si David. Ibinigay ni David yung kanyang yung kanyang paglilingkod kay Haring Saul, nung wala dun sa different shape ng means of living nila, pero makikita natin na nandun yung kanilang tunay na pagkakaibigan. Kaya katulad ni Jonathan, kay David, kami niyang protektahan si David. Although kalaban ni David, huwag gusto pumatay kay David sa sarili ng ama. Pero protektahan niya si David, hindi mapahama. Gumawa siya ng kaparaanan para iligtas si David. Ganun niya kamahal ang kanyang kaibigan. Na kahit na hindi, na alam niya na paatay niya yung tatay niya, si King Saul. Pero, ang nangyari is, ganun pa rin, ginawa niya pa rin yung sumpaan ng dalawa na sila ay pagmamahalan, magtutulungan sa kanyang sitwasyon ng buhay nila. Ganun din yung pagkakaroon natin ng isang kaibigan. Friendship ni David o ni David o ni Jonathan, makikita natin doon yung una, that friendship or friendship na tinatawag mo is a gift from God. Naniniwala po ba tayo doon? Yung benefits sa pagiging isang kaibigan, handa ka niya magtanggol, handa ka niya ingatan, handa ka niya gabayan sa mga naman. Pero din tayo sa kaibigan natin, di ba? Ayaw din naman natin na may pinukulaan yung mga kaibigan natin, may gustong gumawa ng masama. So tayo din mag-protect. Tayo din mag-protect. Ang kaibigan po natin ay pagpapala sa atin. Masarap na isang kaibigan, masarap na pagmamahal, yung ini-invest ng pagmamahal sa isang kaibigan, masarap siya maramdaman kasi alam mo na handa kayong pagtanggol. Amen. Halos
halos ibigay din ni Jonathan ang kanyang buhay, ang kanyang sacrifice na pagmamahal, na kung saan ibinigay niya yung kanyang sandata, ang kanyang balaban, ang kanyang posisyon para ibigay kay David yon. At nakita po yun ni David. Kaya nakita ni David kung gaano ka-loyal sa kanya si Jonathan. Pumapasok po rin yung katapatan, no, sa isang pagkakaibigan. Kaya nga ang tanong meron kaya tayong kaibigan na katulad ni Jonathan? Ang pinakamagandang paraan para maproteksyonan ko ang aking kaibigan, yun ay lapit ko siya sa Panginoon. Kaya ko siya protektahan sa masasamang gawa katulad ng hindi nakakabuti sa kanya, lalo na sa mga gawa ng mundo, pansalibutan, yung mga bisyo, yung mga hindi maganda sa paningin ng Diyos. Pagsasabihan ko siya na, kaibigan, wag mo na ipatuloy yan dahil masama yan at pangit sa Panginoon, paningin ng Panginoon. Mas mabuti ang mag-serve na lang sa kay God kaysa gumawa ka ng hindi kaya-aya sa kanyang paningin. And kaya ating sakripisyo ang ating sarili, and also bigay natin ang the best para sa kanila as what Jesus did for us. He gave us salvation, and He give us the peace that we need, and also nandyan sa palagi. Kailangan natin ng malalapitan. Jesus is always there, and kahit kailan hindi niya tayo iiwan. So, handa kong mahalin ang aking kaibigan kaya ng pagmamahal ko sa aking sarili as what one of my ehemplo ang aking mga dinagaya is the life of Jesus. Handa ka bang magpatawad sa kaibigan mo? Opo naman. Marami na. Tayo po bilang mga Kristiyano na inuutosan ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa at mahalin natin, ibigin din natin ang ating mga kaaway, ay mahalaga na ang maghari po sa atin ay ang pag-ibig po, ang pag-ibig na tinuro at ipinadama ng ating pong Panginoon. So, gaya po ng sabi ng salita ng Diyos na patungkol sa pagkakaibigan. Siyempre alam natin sa teksto sa sinasabi niya na hindi na nagmahal or sa ating Panginoon Jesus. Binigay niya ang kanyang buhay dahil mahal na tayo bilang kanyang mga anak, hindi bilang kanyang kaibigan. In all times, God loves us. Tayo po ay tinuruan at inuutosan ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili, na kung saan ito po yung ikalwa sa greatest commandment ng ating pong Panginoon. Kaya sabi sa John 15:13, wala nang pag-ibig na iiba sa pag-ibig sa tao ng ating kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Amen. Ganun yun, inahin ni Jesus Christ sa kanyang buhay para magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan. Pag-ibig, kayo na yung pag-ibig niya. Amen. Kung bakit kung saan, ano man yung kasalanan na gawa natin, pinatawad tayo ng Diyos. Kaya sabi niya, sabi sa Colossians 3:13, bear with each other and forgive one another. If any of you has grieved us against someone, forgive us and we forgive you. At kahit po pala sa ating mga kaaway ay mahalaga na sila ay atin pong ibigin, sila ay atin pong mahalin. Ang ating kaaway siguro ito yung mga tao sa ating buhay na kung saan ay maaring sila ay nakasakit, nakasugat ng ating damdamin. Pinatawad tayo ng Diyos. Ano yung kasalanan natin? Na tayo itinuloy na kaibigan, inalay ang buhay, ang tayo sa krus ng Kalbaryo. Tapos sinabi niya na tayo mahal niya kaibigan na pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Sino ba tayo para hindi magpatawad? Nang ibigay ang sarili niya para sa kanyang mga minamahal tayo, kanyang mga minamahal. He sacrificed on the cross for our sins, and also hindi siya nagreklamo. Kaya yun na as a follower of Jesus Christ, dapat na mahalin natin even hindi natin kaibigan, even our mga neighbors or our family or even our enemy. Dapat natin silang mahalin at all times. Hindi ko kayang mabuhay na walang kaibigan. Hindi ko kayang mabuhay kung wala si Jesus sa aking buhay. Thank you, Jesus. Kasi ngayon natutupad ko na po yung prayer ko na
makakapag-serve po sa'yo. And thank you po sa mga opportunity na ibinigay niyo po sa akin o sa aking mga kapatid na makakapag-serve na po ako sa'yo. And Pasalamat ako sa Panginoon dahil simula ng lockdown, mas lalo ako na napalapit sa Kanya. Mas lalo ko siyang binibigyan ng panahon, oras na para sa Kanya. Nagbago rin ako sa Panginoon dahil sa Kanya, sa tulong niya rin. At gusto ko rin talaga mabago dahil sa mga nakaraang kong karanasan sa buhay. Mas gusto ko nang mag-serve sa Panginoon nang habang ako ay nabubuhay pa sa mundo. Ang aking buhay ay para lamang sa Kanya at kalooban pa rin ng Panginoon ang siyang masusunod. Jesus is a very true friend of mine kasi he always there for me, and kung kailangan ko ng mga makakausap, nandiyan si Jesus always na nakikinig sa akin, and he always comfort me when there are times na yung nawawalan na ako ng kumpiyansa sa sarili ko. There are times na there are something misconflict sa family at masasabi ko sa kanya lahat ng mga problema, mga sakit na aking nadarama. Pero alam niya kung ano ang mga pangangailangan ko, ano ang mga bigat na nadadarama ko araw-araw. And he always give me the peace and the joy and the love that kinakailangan ng isang tao pang maging productive sa kanyang buhay. si Jesus bilang isang kaibigan, masasabi ko 100% hindi siya pumapalya. Kasi si God, tawagin mo lang yung pangalan niya, nakikinig siya. Kahit sobrang busy mo, si God nandyan pa rin sa tabi mo. Kahit anumang kasalanan ang gawin mo sa Kanya, handa siyang magpatawad para sa ating mga kasalanan. And handa niya tayong tanggapin kahit gaano man tayo kadumi, and mga bad sides and good sides natin. Nandiyan lang si God, ang ating nag-isang best friend. Si Jesus bilang kaibigan, makikita mo na mahal ka niya. Kasi bakit? Ayoko niya. Hindi, kasi ako pa personally na-experience ko kasi sa Panginoon yun as a friend. Kasi siyempre, kausap mo siya lagi. Kausap mo siya. Kahit in the midst of pag may problem ka, kala nila lagi masaya. May mga din, may mga difficulties din, may mga obstacle din. Pero, ang Panginoon kasi dapat siya magmahal. Mararamdaman mo yung yakap niya sa'yo, inaakbayan ka niya. Sasabihin niya sa'yo sa pamamagitan ng mga salita niya na pinalalakas ka niya. May nagsasabi sa akin o sa atin na kaya mo yan. Bibigyan ka ng karunungan ng Panginoon. Yung pag pinor out mo yung laman ng heart mo, nakikinig siya. At tinutulong ka niya kapag lalo na sa larangan ng panalangin. Yung pag hindi lang sa panahon ng problema, masaya ka man o hindi, as long na nasasabi mo lahat sa Panginoon, iba yung may tunay na si Jesus as your friend. Siya yung kaibigan natin na kasama natin lagi. Na kahit wala man tayo physically na kasama, literally, but when it talks about spiritually sa buhay natin, kailangan natin ng merong isang kaibigan at si Jesus siya. He is always ready. Aakbayan ka niya, yayakapin ka niya, sasagutin ka niya, malalakasin ka niya. Kompleto nga eh. Saan ka naman nakakita ng kaibigan, lahat isusupply sa'yo, i-provide sa'yo, strength, malakas ang physical, spiritual, lahat.
ipagkakaloob niya sa'yo.